at binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at ayaw niya magsisi sa kanyang pakikiapid. Bago dumating yung Panginoon, binibigyan niya ng pagkakataon itong church in Thyatira na magbago. Ibig sabihin, mula sa Pergamo, di ba, pumating yung Thyatira, hanggang sa panahon bago dumating yung Panginoon, ito ay umiiral, itong Thyatira na ito. Siya ay binibigyan ng Panginoon na magsisisi, pero hindi siya magsisisi. Lumalabas na mananatili pa rin yung relihiyong ito hanggang sa bago dumating yung Panginoon. Narito akin siyang iraratay sa isang higaan at ang mga nakikipangalo niya sa kanya sa malaking kapigatian maliban kung sila ay magsisisi sa kanyang mga gawa. Yung mga nananampalataya sa loob nito ng relihiyong ito, ng sistematikong relihiyon na ito, bibigyan din ng Panginoon na makapagsisi, ng pagkakataon para makapagsisi sila. Dahil sila ay ilalagay sa higaan ng karamdaman. Sila ay ilalagay sa isang mahirap na kondisyon bago dumating yung Panginoon. Ilalagay siya sa pagdurusa. Bago dumating yung Panginoon, mauuwi itong relihiyon na ito sa isang pagdurusa. Kung tila baga sakit, no? Yun yung pinaportray nito. At papatayin ko ng kamatayan ng kanyang mga anak. So yung mga anak dito, lumalabas na yung mga yung pagdami, yung ay Pergamo at naging ang Thyatira, no? At ito ay lumalawak at lumalawak. Ito ay tumutukoy sa kanyang mga anak. No? So yung yung paglawak ng eklesiya na ito, eklesiya sa Thyatira na ito ay aatakihin ng Panginoon. Papatayin niya, sabi niya, aatakihin niya. At malalaman ng lahat ng mga eklesiya na ako ay ang yaong sumasaliksik ng mga panloob na bahagi ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. So, darating yung panahon, may expose na yung gawain na ito ay nasa soberanong pagsasaayos ng Panginoon. Itong pagdurog dito sa church in Thyatira na ito. Lumalabas na darating yung panahon na ito ay ma-expose. No? At malalaman ng lahat ng mga eklesiya na ako ay yaong sumasaliksik ng mga panloob na bahagi. So lumalabas na magiging ma-expose to sa darating na panahon. 24. Dapat sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa Thyatira, sa lahat ng walang pagtuturong ito, na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasan sa inyo ng iba pang pasan. So ibig sabihin, dito sa Thyatira na to, merong malalim na turo ni Satanas. Malalalim na turo, yung sinasabi nila. Pero sa mata ng Panginoon, ito ay malalalim na turo ni Satanas. Meron talaga silang ganon, malalalim na turo. Pero sa mata ng Panginoon, ito ay malalalim na turo ni Satanas. So yung mga taong hindi nakakaalam nito, ibig sabihin, yung mga tao na hindi sumusunod dito sa malalalim na turo ni Satanas na ito, sila ay ine-exempt ng Panginoon sa kanyang judgment laban dito sa Thyatira. So 25, gayon man, ang nasa inyo ay panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako ay pumarian. So, ibig sabihin, yung mga nananatili na malinis yung mga damit o yung mga nananatili na matapat sa Panginoon, sinasabi ng Panginoon na hawakan yung maigi yung inyong pananatili sa akin. Yun yung sinasabi niya hanggang sa siya ay pumarian. At ang magtagumpay at ang tumupad ng aking mga gawa hanggang katapusan ay bibigyan ko ng otoridad sa mga bansa. At sila ay kanyang papastulin sa isang bakal na tungkod gaya ng pagkadurog ng mga sisibilang lupa nang magpapalayok gaya naman ng tinanggap ko sa aking ama. So, sa pagbalik ng Panginoon, ito yung mga mananagumpay na mga Kristiyano, sila ay magiging haring kasama ng Panginoon. Sila ay magpapastol gamit ang bakal at tungkod. Sa Kristyanidad nga, itong Thyatira, napaka overwhelming yung bilang ng mga taong ito. Napakadami nito. Kaya itong tungkod na bakal na panungkod, kasi nga magiging grabe yung pagsasaayos ng Panginoon sa kanyang pagdating, mga kapatid. Napakaraming kailangan niyang ayusin. Kaya ito ay magiging bakal na tungkod. No? At kasama niya yung mga nanagumpay na mga Kristiyano sa pagsasaayos ng kanyang kaharian, mga kapatid. At ini-encourage tayo ng Panginoon na maging kasama niya tayo, na makasama niya tayo sa loob ng paghaharing ito, mga kapatid. At sa kanya ibibigay ko ang tala sa umaga. So, sa Matthew, di ba, nung nabanggit natin doon, na yung tala sa umaga, yung tala, ang nakakita nito yung mga mago. Sila yung mga astrology na hindi naman dapat sila yung unang lalapit sa Panginoon. Dahil buhay yung kanilang pananampalataya. Sila yung nakapunta doon sa Panginoon, gamit yung tala. So dito, mga kapatid, kapakita niya yung tala sa umaga. Ang purpose ay para matagpuan siya. So, nawa ang may pakinig ay makinig. Sana matanggap nyo yung pagsasalita ng Panginoon nang hindi na-damage yung inyong pananampalataya pagkakinig ninyo ng mga pagsasalitang ito.